Nag-post ng kanyang aktibidad si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng espekulasyong may malubha umano siyang sakit. Pinabulaan na naman ng grupo ng mga alagad ng media ang mga naglipa ng fake news na kumukwestiyon sa kanilang pagko-cover sa Pangulo. Nakatutok si Jamie Santos. Nag-post ngayong araw sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ng kanilang litrato habang nagdi-dinner sa isang restaurant kagabi. Sabi ng Pangulo sa caption, nag-quiet dinner lang daw sila. Nag-post din ang Pangulo ng isang video kung saan kausap niya ang isang batang nagpa-picture sa kanila. Caption dito ng Pangulo, kahit puno ang schedule, dapat maglaan ng oras para sa mahalagaan niyang bagay. Ang mga post na yan ay sa gitna ng pagkalat ng mga espekulasyong may malubha umanong sakit ang Pangulo na nauna ng pinabulaanan ng Malacanang. Sa gitna nga ng sunod-sunod na paglabas sa social media ng mga kumakalat na espekulasyon, sumulat ang gobyerno ng Pilipinas nitong April 10 sa Meta, ang may-ari ng Facebook, at nag-issue ng ultimatum para sa pagpapatupad ng agarang aksyon kontra fake news sa kanilang mga platform. Naglatag ng 5-point requirement ang gobyerno tulad ng mas pinaigting na pagdetect at pagsupil ng high-risk disinformation, kabilang ang anilay coordinated inauthentic behavior. Binigyan ng gobyerno ang Meta ng 2 araw para kumpirmahing natanggap na nila ito at 7 calendar days naman para magsumite ng detalyadong implementation plan. Sakaling hindi umaksyon ng Meta, handaan nila ang gobyerno na gumawa ng ilang legal na hakbang laban sa kumpanya. Sinisikap ng GMA News na kunan ng pahayag ang Meta. Kahit ang pagdalo ng Pangulo sa pagunita ng Araw ng Kagitingan nitong April 9, pinalabas sa social media na di raw totoo o ginamitan ng lumang mga video at litrato ng Pangulo na tinawag ng palasyo na fake news. Tugon ng Malacanang Cameramen Association, hindi totoong throwback material mula noong 2024 at 2025 ang mga video ng Pangulo. Hiwalay raw sa feed ng Radio Television Malacanang o RTVM ang kanilang kuha. Isang patunay nila na real-time na nangyayari ang kanilang kinukuhang event. Ni-livestream din ang event at binigyang diin sa mga ulat ang mga sinabi ng Pangulo na tiniyak ngayong 2026 lang niya masasabi, tulad ng mga may kinalaman sa oil price hikes bunsod ng giyera sa Middle East. Kinukundina at kinababahala ng Presidential Photojournalists Association o PPA ang alegasyong recycled o gawa-gawa lamang ang mga litratong kuha nila noong araw ng Kagitingan. Pinuna rin ng PPA na may mga individual at grupo na gumamit ng kanilang mga litrato nang wala sa tamang konteksto o mali ang mga deskripsyon. Pinalagan din ng Malacanang Press Corps ang alegasyong nagpapagamit o nagpapabayad sila para pagtakpan ng kondisyon ng Pangulo. Naninindigan daw ang MPC sa katotohanan ng mga inilabas nilang ulat at kinukondena ang garapal ng mga pagtatangkang sirain ang kredibilidad ng mga mamamahayag para isulong ang interes ng ilan. Hinimok ng press corps ang publiko na maging mapanuri at kilatisin ang pinanggagalingan ng impormasyon. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Thank you very much, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa puntong ito, formal